May mga lugar sa mundo na kahit liwanag ay nag-aalangan na bisitahin. Kung saan ang bawat anino ay may alaala. Kung saan hindi natutulog ang iyong mga ninuno, ngunit hintayin ka na ipagpatuloy ang isang kasunduan sa dugo mula sa mga siglo na ang nakalipas. Ako si Adrian. At ang kwentong maririnig mo ay hindi alamat. Hindi ito alamat. Ito ay alaala akin. Sa mga nabubuhay pa kahit bilang mga walang laman na shell ng kanilang mga sarili. Nagsimula ang lahat sa isang paglalakbay sa pananaliksik. Isang simpleng undergraduate na proyekto sa mga katutubong kultura. Kaming tatlo, ako, si Selene, at si Boggs, ay may dalang kamera, tent, notebook. At ang pananabik na galugarin ang isang lupain noong panahong iyon ay tila nakalimutan na. Ngunit ang hindi namin alam, na kami ay tinawag pabalik. Hindi sa pamamagitan ng agham. Hindi sa pamamagitan ng kasaysayan. Ngunit sa pamamagitan ng isang sinaunang nilalang na nabubuhay sa pamamagitan ng sumpa ng dugo at espiritu. Sasabihin ko sa iyo, tungkol sa kung paano ang isang nayon sa bundok, isang tradisyonal na pagdiriwang, at isang madilim na gabing walang buwan, naging huling lugar kung saan maaaring magtagumpay ang katwiran laban sa instinct. Kung sa tingin mo ay sapat na ang iyong narinig tungkol kay Aswang, maghintay hanggang marinig mo ang tungkol kay Hanago. Hindi ito entertainment video. Ito ay isang babala tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag pumasok ka sa isang lupain. Kung saan ang mga tao ay hindi na tao. Deyong Strangers Bandili Curse. Kwentong Aswang True Story batay sa mga real ritual account. Akala ko noon bawat nayon ay simpleng lugar kung saan nakatira ang mga tao. Pero hindi. May mga nayon na hindi itinayo ng mga tao, ngunit sa pamamagitan ng mga alaala at dugo. Pagsukad dyan nayon. Setting, sa isang madilim na hapon, isang grupo ng tatlo, Adrian, Selene, Boggs, at matandang babae na si Pilar ang pumasok sa gitna ng nayon. Aksyon. May nakita silang batang babae na naglalaro ng kahoy na manika. Pagkatapos ay biglang pinutol ang ulo nito gamit ang kutsilyo. Tumutulo ang pulang dugo mula sa katawan ng manika, na parang bahagi ng isang ritual. Selene, mababa, nakakatakot na boses, laro ba ito isang ritual? Boggs, kalahating biro, kalahating nag-aalala, lahat dito ay maaaring isang ritual. Kakaiba ang tingin sa kanila ng mga taga na yon. Walang bumabati. Walang umingiti. Isang matandang lalaki ang humakbang pasulong, binibigyan ang bawat isa sa kanila ng pulang sinulid. Huwag mo itong tatanggalin. Kapag tinanggal mo, hindi ka nababalik. Adrian, nagsasalaysay, hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Ngunit isang lamig ang dumaloy sa aking gulugod, parang may nagtatak sa aking kapalaran sa aking pulso.
Legend Eli Gili Farbound. Nang gabi niyon, sa kubo, ikinuwento ni NG, Pilar ang sinaunang alamat. Irni, Pilar, boses na horse haunting. Noong unang panahon ang nayong ito ay walang hangganan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Ang mga unang tao dito, ang ating mga ninuno, ay nakatuklas ng isang sinaunang ritual na tinatawag na pagtawid. Isang ritual na nagpabago sa kaluluwa sa immortalidad. Ngunit ang presyo ay sangkatauhan. Flashback, sa ilalim ng itim na buwan, ang mga taga-nayon ay nagsasagawa ng isang ritual na may dugo ng tao. Ang apoy ay nasusunog mula sa lupa at ang mga mata ng mga tao ay unti-unting nagiging itim. Sumiklab ang digmaan, ang mga mortal laban sa mga aswang. Ang isang nakaligtas, si Hanagog, ay hindi pinatay ngunit tinatakan sa kabubatan. Hindi siya patay. Naghihintay lang siya. At kapag bumalik ang itim na buwan, Black Moon, pipili siya ng bagong katawan na pagpupuyatan. Iyon pangarap anay Boggs. Nanaginip si Boggs na nakatayo siya sa kabubatan. Sa panaginip, nakita ni Boggs ang isang bulag na may hawak na kutsilyong bato. Itinutok ito sa kanyang puso at bumulong. Ikaw ang tagapagmana. Tangapin mo. Huwag mong labanan. Nagising si Boggs sa kalagitnaan ng gabi, basang-basa ng malamig na pawis ang sando, walang laman ang mga mata. Selene, nag-aalala, are you okay? Boggs, nag-aalangan, tiyak na isa lang itong bangungot, ngunit umuulit ito. Gabi-gabi ay ganoon din. Nang sumunod na mga araw, nagsimulang magalit si Boggs nang walang dahilan. Naging matalas ang kanyang mga mata at hindi siya komportable sa sikat ng araw. Bigla niyang nabasag ang kamera dahil narinig niya ang tawa na nagmumula rito. Ang mga taga-nayon ay nagsimulang umiwas sa kanya, bumubulong. Tinatawag na siya, tinatawag ito. Pakiramdam ni Adrian ay napalayo siya sa kanyang matalik na kaibigan. Adrian, hindi ko alam kung ito ay dahil ang sumpa ay sumusunod sa kanya o kung ang kadiliman sa puso ng mga tao ay palaging naghihintay para sa isang dahilan upang mabuhay. Nagdilim ang screen. Nanlaki ang mga mata ng isang aswang sa gabi. I started to realize may mga pangarap na hindi lang panaginip. May mga tawag na hindi nagmumula sa lalamunan ng mga buhay na tao. At may mga pagbabago hindi dahil sa sakit, kundi dahil may ibang tao sa katawan mo. Paulit-ulit din ay pangarap. Sa gabi, may panibagong bangungot si Boggs. Sa panaginip, naglalakad siya sa isang maulap na kabubatan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo. Sa harap niya ay isang batong altar, kung saan ang puso ng tao ay dahan-dahang tumibo. Isang boses ang tumatawag. Ang dugo mo ay akin. Tanggapin mo ang tawag ng lahi mo.
Si Boggs ay sumisigaw sa kanyang panaginip, ngunit sa kanyang paggising, ang kanyang mga mata ay namumula pa rin, hindi nagulat. Nakita ni Celine, ang mga kuko ni Boggs ay hindi pangkaraniwang mahaba at may mga gasgas sa kanyang mga braso. Alamat ng pag-aari. Lalong nag-iba si Boggs. Hindi siya kumakain ng kanin, umiinom lang ng tubig at lumulunok ng butiki ng buhay nang hindi niya namamalayan. Habang nakikipagpanayam sa mga taga-nayon, nagalit si Boggs ng walang dahilan, na binasag ang mga rebultong bato na inukit ng mga ninuno. Bulungan ng mga taga-nayon. May dala silang aswang. Naalimpungatan na ang hanagog. Ang tunog ng kahoy na gong, ang ritmo ng sinaunang tambol ay nagsisimula. Dumating ang matandang Danilo, ang pinuno ng bantay nayon, upang magbigay ng babala. Maging ang lupa ay nararamdaman ang pagtaas. Nakita na natin ito dati. At wala sa amin ang nakaligtas ng buo. Nabigas Vanesil. Natuklasan ni Celine at Adrian ang isang batong estatwa na nahati sa dalawa sa tabi ng isang inabandunang sinaunang kuweba. Bumaba sila roon at naghanap ng lumang notebook na may parehong sulat kamay sa ama ni Boggs. Kung nais mong itigil ang pagkagising, hanapin mo ang puso ng hanagog. Kaya lang bawat pagtanggi mo ay pagpapalakas sa kanya. Si Adrian ay may pag-aalinlangan. Siguro ang dugo ni Boggs ang susi para mabuksan ang huling selyo. Biglang sumulpot si Boggs sa likod nila. Ang kanyang mukha ay malamig na parang bato. Ang kanyang mga mata ay itim na parang nagmininas na karbon. Boggs, sa malalim, kakaibang boses. Bakit mo ako sinusundan? Hindi mo ba alam ako ang susunod? Moonless night. The black moon, itim na buwan, rose high. Isinara ng buong nayon ang kanilang mga pinto, nagbaon ng mga salamin, nagwiwisik ng asin, at nagsunog ng mga dahon ng wormwood sa paligid ng kanilang mga bahay. Ang mga taga-nayon ay bumulong. Kapag pumasok siya, hindi siya si Boggs. Narinig ni Celine ang pagtawag ni Boggs sa kanyang pangalan sa kakahuyan. Siya ay sumunod ng katutubo. Nakita lamang niya si Boggs na nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo at sa kanyang paanan ang bangkay ng isang usa na napunit ang puso. Celine, kinilig. Boggs, paano mo? Boggs, hindi mo ba narinig ang tibok ng puso mo sa ritmo ng ibang kaluluwa? Isang date with Giridar. Si Boggs ay bumalik sa nayon, walang malay, upang alagaan ni Pilar. Walang kamalay-malay, nagsasalita siya sa isang sinaunang wika na walang nakakaintindi. Umiyak si Celine. Galit na galit si Adrian. Adrian, hindi ko na siya nakilala. Hindi ko alam kung ililigtas ko ba ang kaibigan ko o sisirain ang bagay na nabubuhay sa loob niya. Adrian, sabihin mo, hindi na ito ang mga sinaunang ritual. Ito ay digmaan. At si Boggs ang simula pa lang.
Naniniwala ako noon na ang lahat ng buhay ay maaaring iligtas. Hanggang sa nakita kong wala na sa kanya ang mga mata ni Boggs. May nabuhay sa loob ng kaibigan ko. Isang bagay na sumasabay sa pagtibok ng puso ni Boggs. Yan ay pinili. Sa araw, nakahiga si Boggs na nanginginig sa lilim. Maputla ang balat, duguan ang mga mata. Bulong niya sa isang sinaunang wika na walang nakakaintindi. Ang kanyang mga kamay ay kumakalapot sa kanyang dibdib na parang pupunitin ang kanyang puso. Gumamit si Madam Pilar ng insenso at sagradong damo para pakalmahin siya, ngunit humihina ang epekto nito. Madam Pilar na may takot na ekspresyon. Hindi basta-basta pumili si Hanagog, pinili niya ang Pureblod. Si Boggs ang tagapagmana. Len a hidden notebook. Bumalik sina Adrian at Celine sa lumang bahay na bato at hinukay ang isang punit-punit na leather notebook. Ang kwaderno ay talaan ng mga magulang ni Boggs na dating bahagi ng grupong tagabantay, Ritual Guardians. Inamin nila na sila ay tumulong sa pagtatatak ng Hanagog, ngunit si Boggs ang ihuling handog ang siyang magtatapos sa cycle o magsisimulang muli. Celine, nanginginig ang boses. Para matalo siya, kailangan mong kunin ang puso ng isang Pureblod. Pero si Boggs, hinati niya ninig ngayon. Ang mga taga-nayon ay nagdaraos ng isang pagpupulong sa lumang simbahan, mga kandila na nasusunog sa mga dingding na gawa sa kahoy. Konserbatibong paksyon, pinamumunuan ni Danilo. Gustong panatilihin ang tradisyonal na ritual, isakripisyo si Boggs para mapanatili ang selyo. Batang paksyon, pinamumunuan ni Enye Rosa. Mag-isip ng isang paraan upang iligtas ang batang lalaki, masira ang siklo ng dugo, huwag ulitin ang maling kasaysayan. Danilo, malamig na boses. Isang buhay para sa isang daang buhay. Nagawa na natin ito dati. Ulitin natin kung kinakailangan. Elra Rosa, nagagalit. At ilan pa ang mawawalan ng kaluluwa dahil palagi mong pinipili ang pinakamaikling landas. Moral ni tungkol. Si Adrian ay napunit sa pagitan ng dalawang pagpipilian. I-save ang kanyang matalik na kaibigan sa lahat ng mga gastos, kahit na nangangahulugan ito ng pagsira sa 1,000 taon na selyo. Patayin si Boggs, ang tanging taong laging nasa tabi niya, para iligtas ang nayon. Walang lakas ng loob na sumagot si Celine na may nararamdaman para sa dalawa. Adrian, hindi ito itinuro sa akin ng science. Walang naghanda sa akin sa sandaling ito. Kapag ang aking kamay ay kailangang pumili sa pagitan ng iyong puso at ang buhay ng mga inosenteng tao, yan ang huling tawag. Nagising si Boggs sa gabi. Wala na si Boggs. Umalis siya ng bahay ng walang malay, patungo sa kabubatan. Tumataas ang kanyang anino. Ang anino ay umaabot na parang sungay, binti ng hayop. Isang malalim na dagundong ang bumangon mula sa lupa. Bahagyang umuuga ang nayon. Adrian, nanginginig ang boses na mamaos. Kung hindi natin ititigil ito, kung gayon hindi ko na magiging kaibigan si Boggs.
Ngunit isang gate para sa hanagob na humakbang sa liwanag. Sinasabi na kapag tuminala ka sa langit at nakakita ng isang gabing walang buwan, hindi ito ang kawalan ng liwanag. Ito ang sandali kung kailan pinahihintulutang magpakita ng kadiliman. Magsimula din ni ritual. Nagsisimula ang Black Moon. Tinatakpan ng maitim na ulap ang mga bundok at kagubatan. Wala ni isang liwanag na sumisikat mula sa langit. Ang mga taga-nayon ay nagtitipon sa sentro ng ritual, gumagawa ng isang bilog ng abo, dugo ng itim na manok, at mga sinaunang anting-anting. Nakatago ang mga bata sa mga kuweba. Nagdarasal ang matatanda. Ibinulong ni Danilo kay Adrian. Kapag ang anting-anting ay nasusunog ng asul, iyon ay kapag si Hanagob ay pumasok sa mundong ito. Pagbabago. Nawala sa kama si Boggs, nabuksan ang bintana, naiwan lamang ang mga duguang bakas ng paa na lumalawak sa kagubatan. Sa lalim ng kagubatan, nakatayo si Boggs sa gitna ng sinaunang bilog na bato. Ang mga mata niya ngayon ay dalawang black hole na parang abo. Ang itim na usok ay tumaas mula sa kanyang katawan na bumubuo ng silweta ng hanagob, kalahating tao, kalahating hayop na may mga sungay, mga braso na kasing haba ng mga tuyong sanga ng willow. Ang boses ni Hanagob ay umalingaw-ngaw sa bibig ni Boggs. Matagal na akong natutulog. Pero ngayon gigising na ang lahi ko. And a failed protection ceremony. Ang mga taga-nayon ay naglagay ng mga sagradong kalasag gamit ang mga abo ng kanilang mga ninuno upang ikalat sa paligid ng nayon. Ngunit ang hadlang ay nagsimulang masira. Ang bawat anting-anting ay nagniningas ng makikinang na asul. Isang palatandaan na si Hanagob ay tumawid sa threshold ng kaluluwa. Lumaganap ang dilim, natuyo ang mga puno, umaalingaw-ngaw ang iyak ng mga bata na parang tawag ng demonyo. Namatay si Celine, tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang kamalayan ay hinawakan ng Hanagob entity. Adrian's choice. Naglakad si Adrian sa gubat, nakaharap kay Boggs. Direktang nagsalita si Hanagob sa katawan ni Boggs. Pumili. Iligtas ang nayon o iligtas siya. Isa sa kanila mamamatay. At ikaw. Ang siyang mag-aunlop ng huli kung maglakas loob kang hawakan itong talim ng pagsasakripisyo. Nanginginig si Adrian. Hawak niya ang sacrificial knife na gawa sa batong bulkan. Nadurog ang kanyang puso nang mahinang bumulong si Boggs sa pagitan ng balat ng demonyo.
Boggs, sa mahinang boses, huwag mong hayaang mawala ka, Adrian. Iyan nagbalik enay kaluluwa, kaligtasan. Akmang sasaksakin ni Adrian sa dibdib ang kaibigan. Isang pulang ilaw ang sumabog mula sa bilog na bato. Isang figura ang lumitaw sa gitna ng usok at dugo. Isang sinaunang babaylan, ang ninuno ni Boggs, na nagtaksil sa ritual na iligtas ang kanyang kasintahan mula sa sinapit ng isang aswang. Ang puso ay hindi lamang isang sakripisyo, ngunit isang lugar kung saan makakabalik pa rin ang kaluluwa. Itatago ko si Hanagog, ngunit ikaw, Adrian, dapat natawagan ang espiritu ni Boggs pabalik. Pinusok ni Adrian ang kutsilyo sa lupa. Dumudugo ang kamay, binubulong ang bawat alaala nila ni Boggs. Remember, noong ika-9 na baitang, itinulak mo ako palayo sa baha. Sabi mo, kung mamatay muna ako, kukunin mo ang katawan ko at ibabalik. Kaya ngayon turn ko na. Ang nakamamatay na sandali. Sumirit si Boggs, nanginginig ang buo niyang katawan, saka bumagsak. Napasigaw si Hanagog, ang kanyang figura ay iginuhit sa lupa na parang natatakan. Nabasag ang bilog na bato. Naging tahimik ang kagubatan. Ang buwan, hindi kabilugan, ngunit kalahating gilid ng dugo ay lumitaw lamang. Fake silence. Adrian, pinili naming iligtas ka. At kahit papaano na iligtas ang ngayon. Pero hindi ko pa rin alam kung ang kaluluwang nabubuhay sa katawang iyon ay si Boggs pa rin. Ang ilang mga bagay, kapag nabuksan, hindi kailanman ganap na maisasara. Parang hiwa sa pagitan ng dalawang mundo. Parang isang bahagi ko ang hindi na bumalik mula sa bundok na yon. Kwarto ng hospital, tulog ba ni Boggs? Nakahiga si Boggs sa isang hospital bed, walang malay sa loob ng ilang araw. Ang kanyang katawan ay buhay, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapikit pa rin. Salitan sina Adrian at Selene sa pananatili sa tungkulin. Si Elres Pilar ay tahimik na umalis sa nayon pagkatapos ng gabi ng pagtatatak. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Isang gabi, nang mag-isa si Selene, hinawakan niya ang kamay ni Boggs. Selene, luha sa kanyang mga mata. I'm sorry sa sobrang takot ko. Ang totoo, wala akong ibang minahal kundi si Adrian. Ngunit ang presyo, ang halaga ng pagpapanatili ng pakiramdam na iyon. Nawawala ka. Bumalik lungsod, yan taong hindi pareho. Makalipas ang isang buwan, ang grupo ay bumalik sa lungsod. Sinimulan ni Adrian na buuin muli ang footage mula sa kamera ni Boggs, ngunit karamihan sa mga ito ay sira o natigilan, hindi maintindihan.
Tumanggi si Celine na makita ang kanyang mga kaibigan, madalas na nangangarap ng isang bata na boses na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa salamin. Nagising si Bugs, pero wala siyang maalala. Hindi niya maalala si Adrian. Hindi niya maalala si Celine. Hindi maalala ang sarili. Bugs, walang pakialam. Excuse me, sino ako? Tagong dokumento. Hindi inilabas ni Adrian ang alinman sa mga footage online. Sa halip, nagpapadala siya ng na-edit na audio clip sa isang istasyon ng radyo sa gabing-gabi sa Via, na kilala sa mga kolum nitong hindi na verify. Pamagat ng pag-record. The Black Moon Tape, kwentong aswang sa Cordillera. Isang tape na hindi alam ang pinanggalingan, naglalaman ng mga larawan ng isang ritual na hindi pa naitatala ng sinuman. At isang tinig na bumubulong sa wikang hindi kabilang sa mundong ito. Makalipas ang 5 taon, magkasama sina Adrian at Celine, may anak na lalaki na nagngangalang Ellie. Isang hapon, nire-review ni Adrian ang huling kopya ng lumang pelikula. Tumawag si Celine. Nakita mo ba si Ellie? Kanina lang siya naglalaro sa sala. Ang eksena ay pinutol kay Ellie na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Sa harap ng isang lumang mosi, kalahating tao, kalahating hayop na estatwa ng bato. Humagikik siya, tumango, at bumulong sa isang tao sa bakanteng espasyo. Ellie, pabulong. Narinig ko sinabi mo sa akin na hintayin ang susunod na itim na buwan, tama. May mga sumpa na hindi kailangan ng dugo para mabuhay. Kailangan lang nila ng taong makakaalala sa kanila.